Mga kaibigan, nagsisimula ang kwento kay Yelena na nagsasalita sa sarili, sinasabing nararamdaman niya ang malalim na kalungkutan sa loob, isang kawalan. Si Yelena ay nasa isang misyon na ibinigay ni Valentina. Matagal na siyang nagtatrabaho para kay Valentina. Pinadala siya sa laboratoryong ito upang alisin ang lahat ng ebidensya dito. Dito, nakilala ni Yelena ang isang siyentipiko. Patuloy na inuulit ng siyentipiko na hindi siya kilala ni Valentina pero hindi pinapansin ni Yelena ang sinasabi niya at pinatay siya. Pagkatapos, bumaba siya at pinasabog ang buong laboratorio. Ang eksena ay lumipat kay Bucky na ngayon ay naging kongresista. Tumalo si Bucky sa isang pulong ng komite kung saan inakusahan si Valentina ng hindi etikal na eksperimento sa tao at paglikha ng superhuman sa kanyang lab. Ngunit itinanggi ni Valentina ang lahat ng paratang at sinabing, maaari ninyong inspeksyonin ang lahat kung gusto ninyo. Umalis si Valentina at sinabihan ng kanyang katulong, si Mel, na sirain ang lahat ng ebidensya. Nag-assign din siya ng ilang bagong misyon sa kanyang mga lihim na opisyal pero ang isa sa kanila, si Yelena, ay nawawala. Lumipat ang eksena kay Alexei, aka Red Guardian. Binisita siya ni Yelena. Agad na naglinis si Alexei at sinubukang ipakita kay Yelena kung gaano siya kaabala sa mahalagang trabaho. Sinabi ni Yelena sa kanya na gusto niyang tumigil sa pagtatrabaho para kay Valentina. Pagod na siya sa paggawa ng mga lihim na misyon at pagtatago. Sumang-ayon si Alexei at sinabi, panahon na para sundan mo ang landas ng iyong kapatid na si Natasha. Tinawagan ni Yelena si Valentina at humiling ng mga misyon kung saan pampubliko ang kanyang pagkakakilanlan. Sumang-ayon si Valentina pero sinabi, gawin mo lang ang huling gawain para sa akin. Sinabi ni Valentina sa kanya na may isang tao na nagtatangkang magnakaw mula sa isang lihim na bodega at kailangan ni Helena na pigilan at alisin ang nanghihimasok. Pumasok si Helena sa bodega at nakakita ng mga litrato ng ilang patay na tao. Biglang lumitaw si John Walker at sinimulang atakihin siya, sinasabing, ikaw ang target ko. Habang naglalaban sila, dumating si Taskmaster. Pero sa pagkakataong ito, hindi si Yelena ang pakay ni Taskmaster. Si John Walker ang pakay niya. Dumating si Ghost para patayin si Taskmaster. Si Ghost ang target ni Yelena. Ang apat sa kanila ay ipinadala para patayin ang isa't isa. Nagsimula silang lahat na maglaban. Sa gitna ng laban, pinatay ni Ghost si Taskmaster. Ngunit may isa pang lalaki kasama nila, si Bob. Habang papalapit si Bob sa isang gate, bigla itong nagsara. Ang apat sa kanila ay ngayon ay nakulong. Ang eksena ay lumipat sa isang party na inihanda ni Valentina. Sinabi sa kanya ng isang kongresista, wala kaming mahanap na kahit isang piraso ng ebidensya laban sa iyo. Parang may naglinis ng lahat. Samantala, binisita ni Bucky si Mel, ang assistant ni Valentina, sinusubukang makakuha ng ebidensya laban kay Valentina. Binigyan niya ito ng kanyang card at sinabing, kung mayroon kang anumang maibabahagi, pakiusap, ipaalam mo sa akin. Bumalik ang kwento sa bodega. Napagtanto ni Yelena na pinadala ni Valentina silang apat doon para magpatayan upang walang matira na magpapatotoo laban sa kanya. Hindi naniniwala si John Walker kay Yelena. Sinimulan niyang kutyain si Yelena at Ghost. Tinanong niya si Bob kung sino siya at paano siya napunta roon. Sabi ni Bob, hindi niya maalala. Habang sinusubukan ni Ghost na umalis, isang tunog na partikular na idinisenyo para i-disable siya ang nag-activate. Bumalik tayo sa party ni Valentina. Ini-activate niya ang isang sistema na susunog sa lahat ng nasa loob ng bodega. Mabilis na tumataas ang temperatura. May 1 minuto lang ang kupunan. Mabilis nilang na-disable ang sound barrier na nakakulong kay Ghost at siya ay nakatakas. Pero hindi malinaw kung babalik siya para iligtas ang iba o tatakas ng mag-isa. Lumilipas ang oras at tumitindi ang tensyon. Sa wakas, binuksan ni Ghost ang pinto. Pero sa oras na iyon, nawalan na ng malay si Yelena dahil sa pagsabog. Napunta siya sa isang alaala ng pagkabata kung saan siya ay namanipula para mapatay ang kanyang kaibigan. Sa alaala na ito, naroon din si Bob. Nang makita siya, ay nagising si Yelena. Hinahawakan niya si Bob. Bumalik tayo kay Valentina. Sinabi ni Mel sa kanya na nagsimula ng magtulungan ng grupo. Hindi ito pinaniniwalaan ni Valentina sa una. Sinasabing, hindi kailanman magtutulungan ang mga anti-social na yon. Pero pagkatapos ay nakita niya si Bob sa footage. Tinanong niya, sino siya? At paano siya nakapasok sa bodega ko? Hindi niya alam ang kanyang driver na si Alexei. Naririnig ni Say ang lahat. Balik sa bodega, hindi pa rin naaalala ni Bob ang kahit ano, maliban sa may mga eksperimento na ginagawa sa kanya. Nagagalit si Walker kay Bob pero inaalagaan siya ni Yelena. Sinasabi niya sa grupo, kung gusto nating makaalis dito, kailangan nating magtulungan. Sabi ni Bob, kayo na, ayos lang ako mag-isa. Malinaw na malungkot si Bob. Sabi ni Yelena, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Bob, pero sa ngayon, sumama ka sa amin. Mamaya, gawin mo ang gusto mo. Lumipat ang eksena kay Bucky, tinawagan siya ni Mel at sinabihan siyang i-track ang kanyang telepono para makuha ang kailangan niya. Balik sa warehouse, kailangan nilang umakyat pero wala sa kanila ang marunong lumipad. Sinubukan ni John Walker na tumalon pero bumagsak siya pabalik. Nagsuggest si Bob ng isang ideya. Ang apat sa kanila ay bumuo ng bilog, nagdikit ang mga likod at sinubukang umakyat gamit ang kanilang mga binte. Hindi ito madali. Nahihirapan sila ng husto.
Paglipat ng eksena, sinabi ni Mel kay Valentina na si Robert, Bob, ay bahagi ng kanilang Sentry Project. Akala ng lahat ay namatay siya kaya't iniwan siyang masunog sa bodega. Ang kanyang pagkakaligtas ay nagpapatunay na gumana ang mga pagsubok. Samantala, nagsimulang bumahing si Bob at sinubukang pigilan ito na naging sanhi ng pagbagsak ng lahat. Sa kung anong paraan, lahat sila ay nakaligtas. Pagtapos mahulog, bumalik si John Walker sa isang nakaraang trauma. Nakaupo siya at nag-i-scroll sa mga posts sa social media tungkol sa kanya. Nakikita niya ang kanyang anak na umiiyak at nagsisimula siyang makipagtalo sa kanyang asawa. Napabalik si Yelena sa katinuan. Tumingin sila sa labas at nakita na dumating na ang buong hukbo ni Valentina. Nagplano sina Yelena at ang iba pa na tumakas. Dumating si Valentina at inutusan ang kanyang mga sundalo. Kahit ano paman, hindi dapat mamatay ang batang iyon. Pumasok ang mga sundalo habang naghihintay si Walker na patayin ni Yelena ang mga ilaw. Pero dahil sa teknikal na pagkakamali, hindi namatay ang mga ilaw. Nakipaglaban si Walker sa mga sundalo mag-isa. Pagdating ni Yelena, patay na ang lahat at nawala na si Walker. Nakipaglaban si Yelena sa mga sundalo para protektahan si Bob. Si Bob ay nagsimulang magpaputok din. Nandoon pa rin si Walker. Isinuot nilang tatlo ang armor ng sundalo at tumakas. Naghihintay si Ghost sa kanila sa isang kotse sa labas. Lahat ng apat ay sumakay pero may mga sundalo pang humarang sa kanilang daan at humingi ng mga ID. Lumabas si Bob mag-isa at inagaw ang atensyon ng lahat. Pinaputukan siya ng mga sundalo. Sinabi ni Valentina na tumigil sila. Sinamantala ang pagkagambala, nakatakas sina Yelena at ang iba pa. Kahit na binaril ng maraming beses, buhay pa rin si Bob. Lumipad siya pataas sa langit. Pinapanood siya ni Yelena. Bumangga si Bob sa bundok. Kinabukasan, kinuha siya ni Valentina at pinapunta sa kanyang bagong opisina. Samantala, dumating si Alexei para sunduin sina Yelena, Ghost at John. Sumigaw siya, "Yelena, anak ko, huwag kang pumasok sa vault na yon." Ligtas niyang nailabas sila at sinabi, "Wow, parang kayong isang team ng mga anti-hero Thunderbolts." Thunderbolts ang pangalan ng football team ni Yelena. Sinabi ni Alexei, "Maaari kayong maging mahusay na superhero team na may mga mukha ninyo sa mga kahon ng cereal at mga laruan." Biglang lumitaw ang mga tauhan ni Valentina. Hindi na mapabilis pa ang kotse ni Alexei. Sinubukan ni Ghost na harapin sila pero napilayan siya ng nakakainis na tunog na iyon. Sa wakas, lumabas si Yelena at umatake pero hindi ito sapat na malakas. Biglang lumitaw si Bucky at pinabagsak ang mga truck ni Valentina pero ang tunay na target ni Bucky ay hindi si Valentina kundi ang iba pa. Lumipat ang eksena sa isang kongresista na nag-aanunsyo sa media na nakahanap sila ng ebidensya laban kay Valentina. Dumating si Valentina sa bago niyang biniling watchtower at pumunta para makita si Bob. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa proyekto ng Sentry at kung gaano siya naging espesyal. Pinapaniwala niya si Bob na hindi mabubuting tao ang iba. Alam pa nga niya ang tungkol sa trauma sa pagkabata ni Bob at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling ginawa niya ito, si Valentina mismo ay nahila sa isang traumatikong alaala kung saan pinatay ang kanyang ama sa harap niya. Lumayo siya kay Bob sa takot. Natatakot din ang kanyang assistant. Sinabi ni Valentina sa kanya na ihanda ang isang kill switch para kay Bob kung sakali. Eksena lumipat kay Bucky, nakatali ang lahat ng iba. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang tumestigo laban kay Valentina pero sinusubukan nilang kumbinsihin siya na si Bob ang tunay na banta. Biglang tumawag si Mel at kinumpirma na mapanganib si Bob. Pinaniwalaan sila ni Bucky at pinalaya, sinasabing, "Sige, tulungan niyo akong pigilan siya. Lahat sila ay nagpupumilit, hindi kami mga bayani." Sabi ni Bucky, "Dati akong katulad niyo. Nakawala ako sa siklong iyon." Samantala, napagtanto ni Valentina na nagtaksil ang kanyang katulong pero binaliwala ito at nagtuon kay Bob. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili. Patuloy niya itong pinapaniwala. Lumipat ang eksena sa pagdating ng grupo ni Bucky sa watchtower sakay ng truck. Walang plano, sinimulan nilang atakihin ang mga sundalo ni Valentina. Sabi ni Valentina, "Pwede ka namang dumaan sa harap na pinto." Walang kailangan na laban. Hinarap siya ni Bucky at ng iba pa. Tinutukso sila ni Valentina, tinatawag silang mga patapon at sinabing, "Binigyan ko kayo ng layunin." Habang papalapit si Bucky sa kanya, hindi niya ito mahipo. At narito na si Bob. Ngayon ay may blonde na buhok. Ipinakilala bilang Sentry. Ipinagmamalaki siya ni Valentina. Sinabi niya na darating na ang press para masaksihan ang pagsupil ni Sentry sa mga kriminal na ito. Inutusan ni Valentina si Sentry na patayin sila. Pero tumanggi siya. Sinubukan ni Yelena na kumbinsihin siya. Inatake siya ni Alexei. Nagsimula ang lahat na labanan si Sentry pero masyado siyang malakas. Kahit sama-sama, hindi nila siya masaktan. Pinabaluktot niya ang kalasag ni Walker at pinupunit ang braso ni Bucky. Tumakbo ang iba. Sabi ni Valentina, "Tapusin mo ang trabaho." Sumagot si Sentry, "Hindi na kailangan." Hindi sila banta sa akin. Sumusuway siya kay Valentina. Sinusubukan niyang pindutin ang kill switch pero pinigilan siya ni Sentry. Napagtanto niya na pagtataksilan din siya nito. Tumakas ang katulong ni Valentina dala ang kill switch pero hindi pa tapos ang lahat.
Lahat sa ibaba ay umamin, hindi namin siya kaya. Naiinis si Yelena, sinisigawan sila at itinuturo ang kanilang mga pagkukulang. Sinabi niya kay Alexei, "Hindi ka kailanman nandyan para sa akin. Noong namatay si Natasha, ikaw ang pinakakailangan ko, hindi ka dumating." Pakiramdam ni Yelena ay nag-iisa at hinahabol ng kanyang madilim na nakaraan, lalo na noong pinilit siyang patayin ang kanyang kaibigan. Pinapalubag loob siya ni Alexei, sinasabing, "Isa kang mabait na batang babae noon. Gusto mong maging goalkeeper sa football dahil gusto mong maging taong maaasahan ng iba." Sabi ni Alexei, "Kahit ngayon, kapag tinitingnan kita, nakikita ko pa rin ang parehong batang babae." Bigla, may nagising kay Bob. Sinakop na siya ng Void. Siya ay naging ganap na madilim. Ang Void ay kayang burahin ang mga tao sa isang iglap. Pinagsak niya ang isang helicopter at naghasik ng kaguluhan sa New York. Pinoprotektahan ng mga Thunderbolts ang mga sibilyan nang hindi iniintindi ang kanilang sariling buhay. Pinigilan pa nila ang isang malaking bato mula sa pagbagsak at pinalakpakan sila ng mga tao. Sinagip ni Alexei ang isang batang babae pero nabura siya ng Void. Nilamon ng Void ang kalahati ng New York sa kadiliman. Si Yelena ay lumalakad papunta rito at kusang loob na pumapasok sa Void. Si Alexei ay bumagsak sa pag-iyak. Sa loob ng Void, bumabalik si Yelena sa kanyang mga alaala ng kabataan. Sinusubukan niyang makatakas, ngunit paulit-ulit ang mga eksena. Sinusubukan niyang baguhin ang mga bagay, ngunit nawalan siya ng malay. Pinabasag niya ang isang pader at pumapasok sa isa pang silid kung saan marahas siyang sinasanay ng kanyang guro. Dumadaan siya sa mas marami pang trauma. Sa labas, sabi ni Ghost, "Dapat pumasok din tayo." Sumasang-ayon si Walker, sinasabing napunta rin siya sa kakaibang lugar matapos hawakan si Bob. Sa loob ng Void, nakilala ni Yelena si Bob at tinanong kung bakit paulit-ulit niyang nararanasan ang kanyang pinakamasasamang alaala. Sabi ni Bob, "Hindi siya iyon. Ang Void iyon." Ang Void ay ang split personality ni Bob na minsang kumokontrol. Nakikita ni Yelena ang mga trauma ni Bob, kung paano siya sinasaktan ng kanyang ama. Sinasabi niya, "Buksan mo ang iyong puso sa akin. Ang pagbabahagi ay makakatulong upang maibsan ang iyong sakit." Nangako siya na ilalabas siya mula doon. Biglang inatake sila ng silid. Lahat ito ay gawa ng Void. Pero dumating ang natitirang bahagi ng koponan at iniligtas sila. Hiningi ni Helena kay Bob na dalhin siya sa pinakamadilim na silid. Dumaan sila sa mga mapanganib na lugar at napunta sa laboratorio kung saan nagsimula ang kwento. Narito si Void at hinuli silang lahat. Nakiusap si Bob na palayain sila pero iginiit ni Void, "Wala silang halaga sa'yo." Nagsimulang labanan ni Bob si Void. Binugbog siya ni Void at sinabing, "Palagi tayong mag-iisa." Nagalit si Bob at umatake pero sa bawat suntok, lalong lumalakas si Void. Kinokolekta ni Yelena ang kanyang lakas at pinalalaya ang sarili. Sinasabihan niya si Bob na huminto. Lahat ay sumasama kay Yelena para hilahin si Bob palayo kay Void. Lahat sila ay nag-teleport palabas at nagsisimulang maglaho ang kadiliman. Ang mga taong nawala ay nagsisimulang bumalik. Wala nang naaalala si Bob sa nangyari habang siya ay si Void. Pagkatapos ay nakita nila si Valentina. Sabi ng lahat, tapusin na natin siya ngayon. Pero ito rin ang plano ni Valentina. Hinarap niya ang media at sinabi, "Matagal ko nang sinasanay ang team na ito, kilalanin ang aming bagong Avengers." Nag-cheer ang lahat at ganoon lang, nagkaroon tayo ng bagong team ng Avengers. Mga kaibigan, mayroon ding post-credit scene. Nakita ng ating bagong Avengers ang isang spaceship na papalapit sa Earth mula sa kalawakan. Para malaman kung sino ang nasa spaceship na iyon, kailangan nating hintayin ang susunod na mga pelikula. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para manatiling updated.